Ang pinagpalang buwan ng Ramadan ay ating nang iniwan, ang kanyang kaaya-aya mga araw at bababangong gabi. Atin nang iniwan ang buwan ng Quran, takwa, pasensya, jihad, pagkahabag, kapatawaran at kaligtasan mula sa apoy. Natupad ba natin ang kinakailangan upang makamit ang takwa? At natamo ba natin ang diploma ng mga may takot kay Allah mula sa paaralan ng Ramadan? Napaglabanan ba natin at nadaig natin ang ating sariling pagnanasa? O tayo ba ay natalo ng ating kultura at bulag na pagsunod sa mga bagay-bagay? Nagampanan ba natin ang ating mga gawain sa paraan na kung saan ay matatanggap natin ang awa, kapatawaran at kaligtasan mula sa impyerno? Maraming tanong ang mga matapat na Muslim na tunay na naghahanap ng kasagutan. Ano ba talaga ang nakamit natin sa buwan ng Ramadan? Ang Ramadan ay paaralan ng iman kung saan tayo ay huminto para palusugin ulit natin ang ating puso't kaluluwa. Sa anong buwan pa maaari tayong matuto at magbago tungo sa kabutihan maliban sa Ramadan? Ang Ramadan ay paaralan ng pagbabago kung saan binabago natin ang ating mga gawain at pag-uugali sang-ayon sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ng Allah sa Quran, ang ibig sabihin, tunay na hindi binabago ng Allah ang kondisyon ng mga tao hanggang hindi nila binabago ang kanilang sarili. Kung tayo ay isa sa mga nakinabang sa Ramadan, nagawa natin ang mga kondisyon ng takwa, tunay tayong nag-ayuno, taos-puso tayo nagsala, at tunay na nagsumikap laban sa ating sarili, ating purihin at pasalamatan ng Allah, at ating hilingin sa Kanya na maging matatag tayo hanggang sa araw ng ating kamatayan. Huwag tayong maging tulad ng isang tao na nagpatahi ng magandang damit at pagkatapos ay unti-unti niya itong sinadyang tastasin. Ano matatawag sa ganyang tao? O tulad ng isang tao na nagpakahirap kumita ng kayamanan sa maghapon para lang waldasin ang lahat ng kanyang kinita sa gabi, ano ang itatawag sa kanya? Ito ang kalagayan ng isang Muslim na bumalik sa dati niyang mga kasalanan pagkatapos ng Ramadan. Iniwan niya ang pagiging masunurin sa Allah. Pagkatapos siyang biyayaan na pagiging masunurin at kasiyahan ng pakikipag-usap kay Allah, siya ay bumalik sa apoy ng kanyang mga kasalanan at masasamang gawain. Napakasama ng mga taong ito na kilala lang ang Allah sa Ramadan. Mga mahal naming kapatid sa Islam, ang pagkukulan ng ating katapatan sa Islam ay nahahayag sa iba't ibang paraan. Una, ang mga lalaking Muslim na nagpapaliban ng pagsasala kasama ng jamaah sa masjid, samantalang nagtarawih sila doon nung Ramadan. Ang nangyari ay nagsala sila sa masjid para sa rekomendadong sala, pero ipinagpapaliban nila ang fard o obligatoryong sala sa masjid. Pangalawa, ang muling pakikinig sa musika, panonood ng malaswang pelikula, ang hindi pagsuot ng tamang hijab, at pakikipag-chat sa mga hindi asawa o hindi maharap. Ang mga ito ay hindi pagtanaw ng utang na loob at pagpapasalamat sa mga biyaya, at hindi rin ito nangangahulugan na tinanggap ang mga gawain noong Ramadan. Bagkus ang mga tao na ito ay salungat sa mga biyaya at kawalan ng pagpapasalamat. Ito ang mga palatandaan na ang mga gawain noong Ramadan ay hindi tanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa ay iligtas tayo ng Allah sa ganitong kalagayan. Isa sa mga palatandaan na ang ating mga gawain sa Ramadan ay tinanggap ng Allah ay napabuti ang ating pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ng Allah sa Quran, ang ibig sabihin, alalahanin ng itinakda ng iyong Panginoon. Kung kayo ay mapagpasalamat, katiyakan na dadagdagan ko ang inyong biyaya. Kaya kung ang mananampalataya ay tunay na nagpapasalamat sa Allah, siya ay lalong gagabayan sa tama at lalo siyang ilalayo ng Allah sa kasalanan. Ang sabi nga ng mga sinaunang Muslim, ang pag-iwas sa kasalanan ay pasasalamat sa Allah. Ang sabi ng Allah sa Quran, ang ibig sabihin, at inyong sambahin ang inyong Panginoon hanggang sa oras ng kasiguraduhan. Ang mananampalataya ay patuloy na sumusunod sa Allah, matatag sa kanyang batas o Sharia, para hindi siya mapasama sa mga tao na sumasamba lang sa Allah sa buwan ng Ramadan at sa iisang lugar. Alam ng tunay na mananampalataya na ang Panginoon ng Ramadan ay siya ring Panginoon ng lahat ng buwan at lahat ng lugar. Ang sabi ng Allah sa Quran, ang ibig sabihin, tahakin ang tamang landas at hangarin ang kanyang kapatawaran. Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabihin, ako ay naniniwala sa Allah at maging matatag. Kung tapos na ang pag-ayuno sa Ramadan, meron pang mga voluntaryong pag-aayuno
tulad ng 6 na araw ng Syawal na ang gantimpala ay katumbas sa 1 taon ng pag-aayuno. Pag-aayuno ng Lunes at Huwebes at pag-aayuno ng 3 araw sa gitna ng Islamic month. Pag-aayuno sa mga araw ng Ashura at Arafat at iba pa. Kung tapos na ang extra prayers tulad ng Tarawih sa mga gabi ng Ramadan, pwede pa rin tayo mag-voluntary prayers sa kahit na anong gabi sa buong taon. Kung tapos na ang pagbigay ng charity sa Ramadan, marami pang pagkakataon na magbigay tayo ng tulong sa ibang buwan. Ang pagbabasa ng Quran ay hindi lang sa Ramadan, kaya ituloy pa rin natin ang pagbabasa ng Quran kahit maiksi basta araw-araw. Ang pagdidhikir ay hindi rin lamang sa Ramadan, kaya wag nating bitawan ang pag-aalaala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ipagpatuloy natin ang ating pagdidhikir. Ang mga paggawa ng kabutihan ay hindi lang sa Ramadan, kaya ituloy pa rin natin sa labas ng Ramadan. Mag-ingat sa katamaran at tandaan na bawal iwanan ang mga obligatoryong ibada tulad ng sala. At huwag matukso sa mga bawal na gawain tulad ng paninirang puri, pagtingin sa mga masasamang bagay, at pakikinig sa mga bawal tulad ng music at pag-chat sa mga hindi natin maharam. Lagi maging matatag sa Islam dahil hindi natin alam kung kailan natin sasalubungin ang anghel ng kamatayan. Ingatan natin na tayo ay kunin niya habang tayo ay nagkakasala. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. O Allah, ikaw ang may hawak ng puso. Patatagin mo ang aming puso sa iyong relihiyon. Hilingin natin sa Allah na tanggapin niya ang ating pag-aayuno, ang ating mga salah, ang ating mga mabubuting gawain. Hilingin natin na ang kalagayan natin pagkatapos ng Ramadan ay mas mabuti at mapabuti din ang kalagayan ng ating ummah. Nawa ay biyayaan niya tayo ng karangalan at ng tunay na pagbabalik loob sa Kanya, subhanahu wa ta'ala. Amin.